Sa pahayag na ito ng layunin ng kurso, dapat mong lapitan ang mga aralin na may pakiramdam na isang ganap na pagbabago ang magaganap sa iyong pagkatao. Hindi mo matatamasa ang pambihirang tagumpay sa buhay ng walang kapangyarihan, at hinding-hindi mo matatamasa ang kapangyarihan ng walang sapat na personalidad upang maimpluwensyahan ang ibang tao na makipagtulungan sa iyo sa isang espiritu o pagkakaisa. Ang kursong ito ay nagpapakita sa iyo ng hakbang-hakbang kung paano bumuo ng gayong personalidad. Lesson by lesson, ang sumusunod ay isang pahayag kung ano ang maaari mong asahan mula sa 17 batas ng tagumpay. Ang mastermind ay magbabalangkas ng pisikal at psikolohikal na mga batas na pinagbabatayan ng mga araling ito. Isang definite chief aim ang magtuturo sa iyo kung paano isave ang nasayang na pagsisikap na ginugugol ng karamihan ng mga tao sa pagsisikap na mahanap ang kanilang trabaho sa buhay. Ipapakita sa iyo ng araling ito kung paano aalisin magpakailanman ng walang layunin at ayusin ang iyong puso at kamay sa isang tiyak, mahusay na naisip na layunin bilang isang gawain sa buhay. Tutulungan ka ng self-confidence na makabisado ang 6 na pangunahing takot kung saan isinumpa ang bawat tao ang takot sa kahirapan, takot sa masamang kalusugan, takot sa pagtanda, takot sa pamimintas, takot sa pagkawala ng pagmamahal sa isang tao, at ang takot sa kamatayan. Ituturo nito sa iyo ang pagkakaiba sa pagitan ng egotismo at tunay na tiwala sa sarili na nakabatay sa tiyak, magagamit na kaalaman. Ang habit o J-saving ay magtuturo sa iyo kung paano ipamahagi ang iyong kita sa sistematikong paraan upang ang isang tiyak na porsyento nito ay patuloy na maipon, kaya magiging isa sa mga kilalang pinagmumula ng personal na kapangyarihan. Walang sino man ang magtagumpay sa buhay nang hindi nag-iipon ng pera. Walang exception sa panuntunang ito, at walang makakatakas dito. Ang initiative at leadership ay magpapakita sa iyo kung paano maging isang leader sa halip na isang tagasunod sa iyong napiling larangan ng pagpupunyagi. Ito ay bubuo sa iyo ng likas na ugali para sa pamumuno na magdudulot sa iyo ng unti-unting pag-akit sa tuktok sa lahat ng iyong mga gawain. Ang imahinasyon ay magpapasigla sa iyong isip upang ikaw ay makaisip ng mga bagong ideya at makabuo ng mga bagong plano na tutulong sa iyo sa pagkamit ng layunin ng iyong tiyak na punong layunin. Ang araling ito ay magtuturo sa iyo kung paano magtayo ng mga bagong bahay mula sa mga lumang bato, wika nga. Ipapakita nito sa iyo kung paano lumikha ng mga bagong ideya mula sa mga luma, kilalang konsepto, at kung paano ilagay ang mga lumang ideya sa mga bagong gamit. Ang sigasig ay magbibigay daan sa iyo na mabusog ang lahat ng nakakasalamuha mo na may interes sa iyo at sa iyong mga ideya. Ang sigasig ay ang pundasyon ng isang kasiyasyang personalidad, at dapat kang magkaroon ng gayong personalidad upang maimpluwensyahan ang iba na makipagtulungan sa iyo. Ang pagkontrol sa sarili ay ang gulong ng balanse kung saan mo kinokontrol ang iyong kasiglahan at idirekta ito kung saan mo gustong dalhin ka nito. Ang araling ito ay magtuturo sa iyo, sa pinakapraktikal na paraan, na maging Panginoon ng iyong kapalaran, ang kapitan ng iyong kaluluwa. Ang ugali o paggawa ng higit sa binabayaran ay isa sa pinakamahalagang aralin ng kursong batas ng tagumpay. Ito ay magtuturo sa iyo kung paano samantalahin ang batas ng pagtaas ng kita, na sa kalaunan ay magtitiyak sa iyo na magbabalik ng pera na malayo sa proporsyon ng serbisyong iyong ibinibigay. Ng paggawa ng mas maraming trabaho at mas mahusay na trabaho kaysa sa kung saan sila ay binabayaran. Ang isang pleasing personality ay ang fulcrum kung saan dapat mong ilagay ang crowbar ng iyong mga pagsisikap, at kapag ito ay inilagay ng may katalinuhan, ito ay magbibigay daan sa iyo upang alisin ang mga bundok ng mga hadlang. Ang isang aral na ito lamang ay nakagawa na ng maraming dalubhasang salespeople. Nakabuo ito ng mga lider sa magdamag. Ito ay magtuturo sa iyo kung paano baguhin ang iyong personalidad upang maiangkop mo ang iyong sarili sa anumang kapaligiran, o sa anumang iba pang personalidad.
sa paraang madali mong mangibabaw. Ang tumpak na pag-iisip ay isa sa mga mahalagang pundasyon ng lahat ng nagtatagal na tagumpay. Itinuturo sa iyo ng araling ito kung paano paghiwalayin ang mga katotohanan mula sa simpleng impormasyon. Itinuturo nito sa iyo kung paano ayusin ang mga kilalang katotohanan sa dalawang klase, ang mahalaga at ang hindi mahalaga. Itinuturo nito sa iyo kung paano matukoy kung ano ang isang mahalagang katotohanan. Itinuturo nito sa iyo kung paano bumuo ng mga tiyak na plano sa pagtatrabaho, sa pagtugis ng anumang pagtawag, batay sa mga katotohanan. Ang konsentrasyon ay nagtuturo sa iyo kung paano ituon ang iyong pansin sa isang paksa sa isang pagkakataon hanggang sa magawa mo ang mga praktikal na plano para sa pagmaster ng paksang iyon. Ito ay magtuturo sa iyo kung paano makipag-alyansa sa iba sa paraang maaaring magamit mo ang kanilang buong kaalaman upang suportahan ka sa sarili mong mga plano at layunin. Bibigyan ka nito ng praktikal na kaalaman sa paggawa ng mga puwersa sa paligid mo at magpapakita sa iyo kung paano gamitin ang mga puwersang ito sa pagpapasulong ng iyong sariling mga interes. Ang pagtutulungan ay magtuturo sa iyo ng halaga ng pagtutulungan sa lahat ng iyong ginagawa. Sa araling ito ay tuturuan ka kung paano ilapat ang batas ng mastermind na inilarawan sa panimula na ito at sa ikalawang aralin. Ang araling ito ay magpapakita sa iyo kung paano i-coordinate ang iyong sariling mga pagsisikap sa iba, sa paraan na ang alitan, paninibugho, alitan, inggit, at kasakiman ay maaalis. Matututuhan mo kung paano gamitin ang lahat ng natutunan ng ibang tao tungkol sa trabaho kung saan ka nakatuon. Ang kita sa pamamagitan ng pagkabigo ay magtuturo sa iyo kung paano gumawa ng mga stepping stones sa lahat ng iyong nakaraan at hinaharap na mga pagkakamali at kabiguan. Ituturo nito sa iyo ang pagkakaiba sa pagitan ng kabiguan at pansamantalang pagkatalo, isang pagkakaiba na napakahusay at napakahalaga. Ito ay magtuturo sa iyo kung paano kumita sa pamamagitan ng iyong sariling mga kabiguan at sa mga kabiguan ng ibang tao. Ang pagpaparaya ay magtuturo sa iyo kung paano maiiwasan ang mapaminsalang epekto ng mga pagtatangi sa lahi at relihiyon, na nangangahulugan ng pagkatalo para sa milyon-milyong tao na nagpapahintulot sa kanilang sarili na masangkot sa hanggal na pagtatalo. Ang mga paksang ito, sa gayo'y nilalason ang kanilang sariling isipan at nagsasara ng pinto sa pangangatwiran at pagsisiyasat. Ang araling ito ay isang kasama ng isa sa tumpak na pag-iisip, dahil walang sino man ang maaaring maging isang tumpak na nag-iisip nang hindi nagsasanay ng pagpaparaya. Isinasara ng intolerance ang aklat ng kaalaman at isinulat sa pabalat, tapos na. Natutunan ko na ang lahat, ang hindi pagpaparaan ay nagiging kaaway ng mga dapat maging kaibigan. Sinisira nito ang pagkakataon at pinupuno ang isip ng pagdududa, kawalan ng tiwala, at pagkiling. Ang pagsasanay sa ginintoang panuntunan ay magtuturo sa iyo na gamitin ang dakilang universal na batas ng pag-uugali ng tao sa paraang madali kang makakuha ng maayos na kooperasyon mula sa sinumang individual o grupo ng mga individual. Ang kakulangan sa pag-unawa sa batas kung saan nakabatay ang pilosopiya ng Golden Rule ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kabiguan para sa milyon-milyong tao na nananatili sa paghihirap, kahirapan, at nais sa buong buhay nila. Ang araling ito ay walang anumang kinalaman sa relihiyon sa anumang anyo, o sa sektaryanismo, at wala sa alinman sa iba pang mga aralin ng kursong ito. Ang pangkalahatang batas kung Cosmic Habea Force, ang huling aralin, ay magpapakita sa iyo kung paano ilapat ang mga prinsipyo sa unang 16 na aralin upang baguhin hindi lamang ang iyong mga iniisip kundi pati na rin ang iyong mga gawi. Sa pamamagitan ng pagbabagong ito sa mga paraan ng iyong pag-uugali at pagtugon, ilalagay mo ang iyong sarili sa ganap na pagkakaisa sa iyong kapaligiran. Ang tagumpay ay resulta ng pagkamit ng gayong pagkakaisa. Kapag napag-aralan mo na ang 17 batas na ito at ginawa mo na ang mga ito sa iyo,
Gaya ng magagawa mo sa loob ng 15 hanggang 30 linggo, magiging handa ka ng bumuo ng sapat na personal na kapangyarihan upang matiyak ang pagkamit ng iyong tiyak na punong layunin. Ang layunin ng 17 batas na ito ay upang paunlarin o tulungan kang ayusin ang lahat ng kaalaman na mayroon ka, at lahat ng makukuha mo sa hinaharap, upang maaari mong gawing kapangyarihan ang kaalamang ito. Dapat mong basahin ang aklat na ito na may notebook sa iyong tabi, dahil mapapansin mo na ang mga ideya ay magsisimulang mag-flash sa iyong isipan habang nagbabasa ka, tungkol sa mga paraan at paraan ng paggamit ng mga batas na ito sa pagsusulong ng iyong sariling mga interes. Dapat mo ring simulan ang pagtuturo ng mga batas na ito sa iba na pinapahalagahan mo. Dahil kilalang katotohanan na kapag mas sinusubukan ng isang tao na ituro ang isang paksa, mas marami siyang natututo tungkol sa paksang iyon. Ang isang magulang, halimbawa, ay maaaring hindi maalis sa isip ang 17 batas ng tagumpay na ito sa isipan ng kanilang mga anak na ang turong ito ay magbabago sa buong takbo ng kanilang buhay. Kung ikaw ay may asawa, dapat mo ring interesan ang iyong asawa sa pag-aaral ng kursong ito, para sa mga kadahilanang magiging malinaw bago mo matapos basahin ang araling ito. Ang kapangyarihan ay isa sa 3 pangunahing bagay ng pagsisikap ng tao. Ang kapangyarihan ay may 2 uri na nabuo sa pamamagitan ng koordinasyon ng mga natural na pisikal na batas, at nabuo sa pamamagitan ng pag-oorganisa at pag-uuri ng kaalaman. Ang kapangyarihang lumalago mula sa organisadong kaalaman ay mas mahalaga dahil naglalagay ito sa iyong pag-aari ng isang tool na maaari mong baguhin, i-redirect, at sa ilang mga lawak ay gamitin ang iba pang anyo ng kapangyarihan. Ang layunin ng kursong ito ay markahan ang ruta kung saan maaari kang ligtas na maglakbay sa pangangalap ng mga katotohanan na nais mong ihalo sa iyong tela ng kaalaman. Mayroong 2 pangunahing paraan ng pangangalap ng kaalaman, sa pamamagitan ng pag-aaral, pag-uuri, at pag-asimilasyon ng mga katotohanan na inayos ng ibang tao, at sa pamamagitan ng sariling proseso ng pangangalap, pag-oorganisa, at pag-uuri ng mga katotohanan, na karaniwang tinatawag na personal na karanasan. Ang araling ito ay pangunahing tumatalakay sa mga paraan ng pag-aaral ng mga katotohanan at datos na nakalap at inuri ng ibang tao.